maging mabuti ka sa kapwa, maghari sa iyo yung pagmamahal. Sa kapwa, maghari sa iyo yung Panginoon. Siguro wala sa puso mo, wala sa isip mo ang Panginoon. Kasi kung ikaw ay nilulukob ng Panginoon, nandiyan sa iyong puso at sa iyong isip, hindi ganyan yung iyong gagawin. Ayun na guys, shoutout po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Yan, good morning, good evening, sama kayong sulok ng mundo naroroon. Ayun na guys, nakikita nyo sa ating thumbnail, no? Meron diyang screenshot. Ito po ay, yan po ay do sa thumbnail ni Bobby TV. Yan, magandang i-topic natin ito. At ika nga hindi tayo bago pa lang. Hindi tayo bago sa mga ganitong comment na isang uri ng pangbabastos, yung mga ganyan, no? Kita nyo, mababasa nyo dyan guys, no? Noon pa man, talaga sobra. Sobra yung ginagawang pangbabas ng ibang mga viewers. Hindi natin alam kung itong basher na to ay talagang saan ba ito? Saan to sumusuporta? Nagkakaroon kasi guys ng ng kanya-kanyang manok, no? Noon pa man, marami na ang nangbabas. Marami na ang nakaranas na binastos. Ayan yung paninirang puri nila. Isa-isahin pa ba natin? Sa mga Kalingap Angels, mga naka-experience ng ganitong uri ng pagbibitaw ng masakit na salita ng ilang viewers, ilang basher. Dito, nagagawa nila magsalita ng ganito, below the belt. Bakit kaya? Hindi naman sila pinakikialaman, hindi sila inaano, kagaya nga nito ni Carla. Pero bakit sila wagas, below the belt po, magsalita? Anong klase? Meron pag-iisip yung mga taong ito, ano ang kasalanan, ano ang ginawa sa kanila, bakit sila nagagalit? Below the belt po Kasi kung ano kaya ipinaglalaban, bakit siya galit? Doon kay Carla. Malamang ang nagko-comment na to, viewers ng Kalingap. Maaaring nakasubaybay talaga sa Kalingap. Kasi, kung ito'y baguhan pa lang sa Kalingap, hindi siya magko-comment. Wala siya pakialam. Pero nakakapagtaka, bakit po siya galit na galit? Maaaring talagang nanonood, hindi niya kursunada, pero mawalang galang sa nag-comment. Sana lang, kung hindi niyo gusto yung isang tao kagaya ni Carla, yan naman po ay kaya niyong kontrolin yung inyong sarili na huwag kayong mag-comment, huwag kayong manood. Pwede niyo naman pong i-skip, pwede niyo namang i-scroll up yung inyong mga YouTube. Kung ayaw ninyo silang panoorin at hindi niyo gusto, huwag niyo po panoorin, hindi po kayo pinipilit. At mas lalong huwag po kayo magko-comment ng mga ganyan below the belt dahil nakakaawa naman po yung bata. Hindi naman kayo inaano Dito lumalabas na wala ka sa ayos, ikaw na nag-comment, wala ka sa katinuan ng pag-iisip. Kasi kung mayroon kang utak, kung mayroon kang isip, hindi ka naman inaano ni Carla, pero nagagawa mo mag-comment. Bastos ka. Ano po? Bastos ka. Wala kang modo sa kapwa mo. Kasi hindi kayo pinakikialaman ni Carla. Kung babalikan po natin umpisa, alam nyo yung pagiging mahiyain niya, talagang nakakailang take ng camera na pumapasok siya doon sa loob ng bahay kasi sobrang mahiyain, hindi makatingin ng diretso. Pero bakit? Anong kasalanan po at ganito na lang kayo mag-comment? Ito guys, hindi tayo bago sa mga ganitong comment. Ano po? Hindi ko alam kung saan nagagaling itong mga taong ito na bigla na lang silang mag-comment ng ganyan, kagaya kay Beyonce. Si Beyonce din po. Ganyan din yung ginagawa, lalo na dito sa mga e-lovers. Ganyan yung ginagawa nila, pero kadalasan, ang mga nangbabas, karamihan doon sa mga grupo-grupo na sila may mga manok-manok. Ito yung sinasabi, kung kayo po ay tunay na sumusuporta sa Kalingap, dapat lahat po ng Kalingap Angels ay suportahan, mahalin. Hindi po pwede dito na magkaroon ng division.
ng manok-manok, suportahan po natin. Dahil unang-una, yan naman po mga yan ay mga bata at hindi naman po kayo pinakikialaman, hindi kayo inaano. Pero bakit po? Parang sobra yung galit ninyo. Sobra yung galit ninyo kay Carla. Ganyan din yung ginawa nila kay Beyonce, yung iba. Ang daming nang babas before pa. No. Pero ang dami nang nabas. Kagaya din dito ni Rachel. Hindi na natin itatapik dito si Rachel. At ika nga ay yan ay labas na, hindi na yung Kalingap Angels at yan ay meron ng pribadong buhay. May privacy na, bigyan natin ng privacy yan, yung sa magrelasyon, no. Ang akin lang, etong mga nagko-comment ng mga below the belt, sana po naman, hipuin ng Panginoon po yung puso ninyo. Dahil kung kayo po ay merong mabuting puso, na hindi naman po kayo pinakikialaman ng bata ni Carla, huwag po kayo magko-comment ng ganyan. Kagaya nga po na sinasabi ni Kalinga Prab, itong mga batang ito ay, ika nga ay baka hindi pa kayanin yung mga pangbabas. No. Kasi, mahina ang mga bata sa mga ganyang uri. No. Kung kayo ay galit, mas maganda wag na kayong mag-comment. Kasi, kung magko-comment pa kayo, anong klase naman po? Isip meron po kayo. Bakit po punterian nyo at bakit po galit kayo? Ano po ang problema nyo? Ano ay pinaglalaban nyo? Di ba? Suportahan lang po natin. Kasi yung ginagawa nyo yan, na masyado kayong magsalita, below the belt na, lalo po, umaangat, lalo po sumisikat, at lalo, inuulan ng blessings. No. Lalong pinagpapala. Yun nga, yung kasabihan, sinasabi, ang ibinababa ay siyang pinagpapala. No. Pero ako nagtataka lang, kasi bakit nagagawa nila na mag-comment para bang sukdulan yung kanilang galit. Doon sa mga bata, dito sa mga Kalingap Angels, sukdulan yung kanilang galit na pwede naman nilang kontrolin yung kanilang sarili na wag silang mag-comment. Kung ayaw nila, wag silang manood, hindi naman po sa pilitan. Kung gusto nyo manood kayo doon sa iba, na Kalingap Angels, kung yun yung gusto nyo, sino yung bet nyo, pero iwasan na lang po sana mag-comment. Iwasan na lang po sana mag-comment ng hindi ka aya-aya. Kasi kung sa part nyo po, halimbawa may anak kayo, sabihan kayo ng ganyan, di ba? Hindi maganda. No? Yung ginagawa nila, good vibes, good vibes lang naman po, kumbaga for entertainment purposes lang, maaliw ba? Good vibes, para hindi dito, purong iyakan, nasasalamin yung kahirapan ng buhay, hindi po. Kumbaga parang, good vibes lang, pero, kalakip dyan yung pagtulong, yung pagpapabahay sa bawat isang beneficiary. Sa isang Kalingap Angels. Good vibes lang po tayo at hindi naman kayo pinakikialaman nga, paulit-ulit tayo, hindi naman sila pinakikialaman, pero bakit sobra, parang sukdulan yung galit nila kay Carla, no? Di ba? Ano, sa totoo lang, ang nakakaawa itong mga taong ito, na sa araw-araw, dala-dala nila, yung problema nila kay Carla. Ano ang problema nila kay Carla? Hindi naman sila inaano, no? Sila yung sobrang halos ikamamatay nila sa inis, sa galit. Na kahit ano na lang yung lumalabas sa kanilang mga comment. Nakakaawa sila, sa totoo lang. Si Carla, inuulan ng blessings, pinagpapala, habang merong taong galit na galit. Na hindi naman siya inaano, dala-dala niya yung bigat ng pakiramdam sa kanyang sarili, sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. Di ba? Maging mabuti ka sa kapwa, maghari sa iyo yung pagmamahal. Sa kapwa, maghari sa iyo yung Panginoon. Siguro wala sa puso mo, wala sa isip mo ang Panginoon. Kasi kung ikaw ay nilulukob ng Panginoon, nandiyan sa iyong puso at sa iyong isip, hindi ganyan yung iyong gagawin. Na sobra ka sa kapwa mo, na kahit hindi ka pinakikialaman, hindi ka inaano, wala sa isip mo, wala sa puso mo ang Panginoon. Kaya mo nagagawa ang lahat ng ito. No? Magsimba ka. Para mahimasmasan ka, mabawasan yung problema mo dinadala, ma-realize mo na mali yung ginagawa mo, ihingin mo, nakapatawar, humingi ka ng sorry. Magsimba ka. Makakabuti, makakagaan ng pakiramdam. Hari nawa, lukubin ng Panginoon yung puso mo para matauhan ka, hindi pa huli ang lahat. Huwag kayong magbibitaw ng ganyan sa inyong kapwa, lalo pat kung hindi naman po kayo pinakikialaman. Ano po? Yun lang. Medyo mahirap. Kung sa part ko, mas
Sabi nga nila, mas okay na ikaw yung hamakin. Huwag lang ikaw yung maghamak. Huwag lang ikaw yung, ganito, yung sa ganyang ginagawang comment. No? Huwag na ikaw yung maghahamak. Kung maaari, imposible hindi natin kayang kontrolin yung ating mga sarili. No? Kung hindi mo kayang kontrolin yung iyong sarili, isa lang ibig sabihin niyan. May sira ka sa pag-iisip. Imposible. Bakit mo nagagawa yung ganitong bagay? Na kaya mo naman magtimpi at isipin mo na lang na hindi ka naman pinakikialaman. Pero bakit mo ginagawa? Nasaan yung puso mo? Nasaan yung pagiging makatao mo? May puso ka pa ba o wala na? Magsimba ka. Nasa gano'n naman, may mas ka ba bawasan yung problema mo? Kasi sobra na yung galit mo dun sa bata. Kay Carla, na hindi ka naman pinakikialaman. Diba? Normal ka pa ba o abnormal na yung buhay mo? Yung pamumuhay mo? Kasi kung normal ka, hindi ganyan. Hindi ganyan ang gawain ng isang normal na tao. Diba? Ngayon, nakakaano lang, nakakalungkot lang kasi may mga tao na ganito na hindi naman sila pinakikialaman. Hindi sila inaano pero wagas. Makapagbigkas, makapagsalita ng ganito. No? Ito yung tinatawag na balahura. Ito ganito sa nag-comment na to. Ito yung balahura sa kapwa. Hindi yung mga halimbawa kami mga reaktor na kami yung nagmumulat ng katotohanan. Real talker, no? Hindi pababalahura ang tawag doon sa ginagawa namin. Pag-a-analyze or nire-real talk, doon tayo direct to the point, walang ligoy-ligoy, walang pasakalye. Ang tawag dyan, real talk ka na. Pero yung balahura, hindi kami ang masasabing balahura. Kagaya, dito sa nag-comment na ito yung tunay na balahura sa kapwa. Diba? Nakakaawa siya. Kasi taglay niya yung bigat ng pakiramdam. Diba? Yung problema, na kung ano-ano na lang yung nalabas, yung nakukomment niya. Kawawa siya. No, magsimba ka. Ikaw na nag-comment, magsimba ka, na sa ganun may masmasan ka. Kasi ang hirap dalahin na meron kang dinadalang galit, inis sa kapwa. Ikaw yung magsasuffer. Araw-araw hindi maganda yan sa pamumuhay. No? Kabalasan yung ginagawa mo sa buhay mo. Di ba? Ayun na guys, no? Hanggang dito na lang po at abangan nyo ako sa aking next video po.